Mag-aircon ko pa po kayo makanya na panahon. Ayan, praise God. So patuloy po tayo sa atin pong series na Destined to be like Christ na naturuan po tayo kamakailan. Kailangan po maging kawangis po natin ang ating Panginoon sa pag-ibig. Sino pong natututo ng magmahal ng kagaya ni Kristo? Yung iba, hindi pa rin po. I hope bago po matapos itong buwan na to, talagang makita po sa atin ang ating Panginoon. And then last week, we have been taught about be like Christ in humility. Pakitignan nga po yung katabi mo kung marunong na po magpakumbabayan. Lalo na kung katabi mo yung may bahay mo, yung asawa mo, yan. Ayan. Lalo na po sa pag-uusapan natin ngayon, pakisabi po, matindi to. Ang topic po natin ngayon is this, be like Christ in forgiveness. Pakisabi po sa katabi mo, pinapatawad na kita. Ito po yung pinaka-pag-uusapan natin sa kabuuan ng oras na nandirito po kayo. And I hope tayo pong lahat, matuto po tayo kung paano po ba talaga magpatawad na kagaya po ng sa atin pong Panginoon. Kasi po, pakatandaan po natin, lalo na po ngayon, na malapit na po dumating ang ating Panginoon, marami po sa mga Kristiyano offended. Marami po sa mga Kristiyano ang daling masaktan. Sobrang sensitive na hanggang ngayon balat sibuyas. But I hope sa atin po mga taga-Calvary, wala na po yan. Kalahati pa lang po sa Calvary na nandito ngayon. I hope mamaya po lahat tayo, matutunan po natin na makapagpatawad po tayo. Ang sabi po ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So habang makasalanan ka pa, at habang makasalanan pa ako, inibig na tayo ng Panginoon. Pinaranas na po ng Panginoon ang pag-ibig po niya sa atin. Ganun niya po tayo kamahal. Hindi niya po hinintay na maging perpekto ka. Kasi po, bakit? Kung hihintayin po ng Panginoon na maging perpekto po tayo, bago po niya iparanas yung pag-ibig niya, kung hihintayin po ng Panginoon na maging perpekto po tayo, bago niya po tayo patawarin, we will never be forgiven. Hindi po tayo mapapatawaran kasi po, bakit? We will never reach that perfect po natin sa buhay. Kasi po, bakit? Hindi po natin kaya. Wala po tayong magagawa apart from our God. Kaya po ang ginawa po ng Panginoon, hindi pa po natin siya kilala, hindi pa po natin siya tinanggap, hindi pa po natin siya naririnig, sa pamamagitan ng kanyang salita, pinatawad niya na po tayo. Yung kapatawaran po, available na agad. Yung pong pag-ibig niya, ipinur out niya na po agad. So ang sabi po dito, kung ang Diyos, pinatawad tayo, sino po tayo para hindi magpatawad? Meron lang po akong tanong sa inyo ngayong umaga po na to. Sino pong ready na magpatawad? Okay, 3/4 na. Mamaya buo na po yan. Praise the Lord. Be like Christ in forgiveness. Therefore, forgive as you've been forgiven. Magpatawad ka daw kung paano ka pinatawaran ng ating Panginoon. Ang tanong, sino po sa inyo, gusto ko po magtaas tayo ng kamay, yung pong naniniwala siya, na nung moment po na humingi siya ng tawad sa Panginoon, pinatawad na siya. Sige po, taas po ng kamay. Para po alam ko kung sino po yung mga kausap ko. Ayan, praise the Lord. So lahat po tayo, tama, the moment we ask for God's forgiveness, we were forgiven na. Kaso meron po tayong katagay, lalo na rin Pilipino, matalino na talaga kaya kalokohan. Nung in Diyos may patawad Diyos kuwari. Ginukuwari para patawaran ke. Pastore, muwaintindihan ng gewa na kako. Kay ba't po, pisabihan tamo na ng gewa na kaya ko. Ang sabi po ng Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Yung pong forgiving, ano po yan? Sabi po ni Pastor Manny, present progressive. Palagi po yan. Hindi po siya natatapos doon sa pinatawad mo na, then wala na. Pakatandaan po natin, hindi pa po tayo perfecto. Hanggat hindi po tayo kinukuha ng ating pong Panginoon, maybe in rapture or mamatay man po tayo, we will never reach yung pong perfect state po ng buhay po natin. Hindi pa po tayo glorified body. That's why we will fail. Ngayon, kung ikaw nag-fail ka, sino ka para hindi mo patawarin yung mga tao nag-fail din? I know it will be hard. Pero meron pong biyaya ang ating pong Panginoon. Ang sabi po dito, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ang sabi po dito, forgiveness begins with remembering how much we were forgiven first. Nagsasalita po yung kapatawaran para po sa ibang tao. Kapag na-realize mo na, okay, na-grasp mo na, kung paano ka pinatawad ng ating pong Panginoon. Lahat ng mga makasalanan dati magsabing amen. Amen. Isa po ako sa pinaka. Alright? Actually, lahat naman tayo nagkakamali. Simula bata po tayo, nagkakasala po tayo. But the thing is, there were times
na nakakalimutan po nating i-release yung same forgiveness that we have received from the Lord. Kasi po bakit? Masakit eh. Pastor, mo intindihan, ang giyawa na kako ng tao ngayon. Kapatad, payalala ko mo ka, kailangan mo yung intindihan, ang giyawa na ng Gino para kaya ka. Kailangan tayo pong intindihan yung pong ginawa ng Panginoon para sa atin. The cross reminds us that grace was given before it was deserved. Kasi po hindi naman natin deserve yung, kaya nga po ang tawag natin dyan, undeserved grace. Hindi po tayo dapat na matanggap yan, pero binigay ng Panginoon, hindi po ba dapat lamang na ibigay din po natin yan sa iba? Mamaya po mayroong parable na pag-aaralan po natin regarding po sa bagay na yan. Colossians 3:13, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ang sabi dito, forgiveness is not minimizing the offense, but it is you magnifying the grace and mercy of God. Hindi po natin tinatanggal yung katotohanan na nasaktan ka. Kasi ang sabi po dyan, make allowance for each other's fault. Habaan mo yung PC mo. Extend that grace that you have received. Ang sabi po dyan, at patawarin mo kung sino man yung nakasakit sa'yo. Alam ko po, karamihan po sa atin dito, kung hindi lahat, naranasan na po nating masaktan. Tama? At siguro meron din pong pagkakataon na naranasan po nating i-keep yung pong sakit po na yan na ginawa sa atin. Yung iba nga po sa atin, lalo na po rin may asawa. Sa mga may asawa po, pataas ng kamay. Yan. Magkakaroon po tayo ng marriage 101 mamaya. Kanya buri ko mag-preach kayo kasi ako kwento ko yung bumbi ako. Okay, sabi mo dito, kailangan po daw ihaba mo yung pasensya mo. Unang-una sa asawa mo. Because truth be told, sinabi ko na po ito ng Wednesday, sasabihin ko lang po din dito. Mas mahaba po yung pasensya po natin sa ibang tao kaysa sa asawa po natin. Yung asawa mo, nagsiselfone lang, galit ka. Lumi, dududut yan, dududut. Ikaw, chismis ka ng chismis, pwede ka nagagalit sa sarili mo. Wala po akong pinatutungkalan sa inyo. Kumatamaan po tayo, magpabago po tayo sa atin pong Panginoon. Ito po yung katotohanan ng buhay. Kapag po mahal po natin sa buhay, kapamilya po natin, magkamali lang, agad-agad may judgment. Ika, demonyo ka talaga. Pero sa ibang tao po, it's okay. No, I understand. Plastic tamo rin eh. Ang sabi po dyan, make allowance for each other's fault. Kung nagkamali, patawarin, regardless of who that person is. Pero lalong-lalo na kung asawa mo po yan. Kasi po bakit? Hindi ka naman nangako sa harapan ng Diyos sa altar, kasama yung ibang tao. Nangako ka sino? Yung kasama mo sa harapan? Yung pinili mong mapangasawa. Ngayon, kung yung pasensya mo, hindi mo mabigay sa Kanya, medyo humingi ka ng tawad sa Diyos. Uulitin ko lang po. Ngayon, sa mga single po, sino po dito yung single? Yung mga may planong ikasal, taas ang kamay. Sure kayo ha? Dahil magtas kaya kayo, bahala. Sino po yung gustong ikasal someday? Hindi naman po ngayong oras na to. Yan. Ito po, sasabihin ko lang po sa inyo. Pakisabi kung hindi ka marunong magpatawad, huwag kang magpakasal. Kung hindi ka marunong magpatawad at humingi ng tawad, lalo na kung lalaki ka, huwag kang magpakasal. Magiging impyerno yung buhay mo, kapatid. Kasi po bakit? Yung pong marriage life, ito po yung buhay kung saan dapat natin mas lalong pinaparanas yung grace and mercy ng Panginoon. Andyan pa po ba kayo? Kaya kung hindi mo kayang i-extend yung grace, i-extend po yung forgiveness, lalo na po yung forgiveness, ay nako, huwag ka muna. Magpabago po muna tayo sa atin pong Panginoon. Kasi po nakakatawa man isipin, pero nakakalungkot. Kasamantala rin asawa tamo. Ikayo na mo, kasama nyo lang rin asawa yun. Alika, kasama ng asawa ko eh. Truth be told, unfair po tayo sa mga asawa po natin. Hindi ko po sinasabi to dahil nararanasan ko to. Ito po yung general na nangyayari po ngayon, kahit sa mga Kristiyano. Potang pagsabyanan mo yung asawa mo, kapag sinabihan mo yung partner mo, ang sasakit eh. Hindi, okay lang, papatawarin naman ako niyan. Love naman ako niyan. Isipin mo, ikaw na yung kumatak. Ikaw pa yung nagpapasuyo. Perfect na talaga ng babae. Uulitin ko, hindi po to buhay ko, ha? Magandang clear lang tayo sa buhay. Ayoko po ng gulo.
meron ng world war na nangyayari. Ayoko na sumali pa dyan. So, Mama Klaseng, ang sinasabi ko po dito, kailangan po i-extend po natin yung grace. Ngayon kung nagkamali, praise God kasi dahil din naman po nagkakamali tayo eh. Alam mo, huwag ka mag-extend ng grace kapag perfect ka na. Ang tanong, perfect ka na ba? Lahat ng perfect, magsabing amen. May karugang ko balak sa atin. Okay? Hindi pa po tayo perfect eh. That's why we need to extend that grace. Hanggang mamaya po maririnig nyo yung katagapo na yan. Ang sabi po ng Matthew 6:14-15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Kung daw pinatawad po natin or pinapatawad po natin yung ibang tao kapag nagkasala, nagkamali po sila sa atin, papatawarin din po tayo ng Ama. Check po natin yung context nito. "But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you your sins." Pero ito pong verse na to, hindi po niya sinasabi na na-earn po yung forgiveness. Hindi po niya sinasabi na papatawarin ka lang ng Diyos kapag nagpatawad ka. Ang sinasabi po nito, pwede pong ma-withdraw yung binibigay ng Panginoon sa atin na nararanasan po natin kapayapaan, na nararanasan po natin pag-ibig ng Diyos kapag hindi po natin ito in-extend sa iba. Saan po yung kwento po na yan? Sa parable of the unmerciful servant. Matthew 18 po to. Ngayon, kanina po, binasa ko yung buong context po niya. Ang title po na nilagay ng Bible na NLT, ang sabi niya, The Parable of the Unforgiving Servant. So, meron pong isang hari na meron po siyang pautang sa kanyang mga servant. At meron pong isang servant, noong pong panahon na darating na sisingilin po niya yung mga servant niya, meron pong may utang sa kanya. Ang sabi po ng Bible, for 20 years wages. So hindi ko alam kung gaano po kalaki. Yung 20 years na sahod mo, walang kaltas, walang SSS, walang pag-ibig, buong buo. Ayan. So yan po yung meron na utang. Ito pong servant po na to. So nung dumating na po, yung sisingilin na po siya, nagmakaawa po siya. Wala po siyang pera. Wala po siyang pambayad. Ngayon, ang sabi po ng servant, dun po sa context nito, sabi niya, o sige, lahat ng pamilya niyan, anak niya, asawa niya, ibenta niyo para mabayaran yung utang sa akin. Kaso nagmakaawa tong servant. Ang sabi ng servant, paraphrase ko na lang po, basahin niyo sa buong Matthew, "Master, patawarin mo ako. Wala akong pambayad. Pasensya na, karugo." Kapampangan niya siguro, magparugo-rugo eh. "Pasensya ka na, Master, sorry. Wala akong pambayad." Naawa yung master. Naawa po yung hari. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Sige, pinapatawad na kita. Imagine, 20 years wages. Actually, tinranslate po dito po sa quote po natin, nasa millions. Hindi ko po alam kung dollars to or peso, pero million po yan. Malaking malaki. And then, pinatawad na. Umalis po itong servant na to. Paglabas niya, doon sa presensya ng kanyang master, nakita po niya yung merong utang sa kanya. So kung millions yung utang niya doon sa master niya na pinatawaran siya, siguro sabihin natin nasa at max 100,000 lang yung merong utang sa kanya. Malaki po yung gap. Ngayon, ang sabi niya dun sa may utang sa kanya, nakapa niya servant, magbayad ka na ng utang mo. Nagmakaawa po ngayon yung servant. Yung kapwa po niya servant. Sabi niya, boss, sorry. Wala po akong utang. Pwede pong bigyan niyo ako ng time para bumabayaran ko yung utang na yan. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Ito po, sinabi po sa Bible. Sekal ne? Nano? Kamamaya dutang ka ako, hindi ka magbabayad ng utang sa akin. Alam niyo po, binugbog po niya. Tapos, ikunulong po niya. Ano pong sinabi niya? Hanggang sa makapagbayad ng utang, tinotorture po niya. Meron po nakikita ng ibang servant. Meron po nakikita ng ibang servant. Ang sabi dito, nung po nakita siya, nagsumbong dun sa master na nagpatawad sa kanya. And then, nagalit po yung master. Kasi nga po, bakit? Kakapatawad lang sa kanya eh. Kakabigay lang sa kanya ng mga utang nila milyon-milyon eh. Pero ito po yung katuloy ng kwento. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, demonyos ka." Ito po, kinapapangan ko lang. I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Pinatawad kita kasi nagmakaawa ka. Ang sabi po dyan, shouldn't you have mercy on your fellow servant? Hindi ba dapat mahabag ka rin sa kapwa mo na mayroong utang sa'yo na magkano lang? Just as I had mercy on you. Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he paid his debt. So ang ginawa po niya, instead na dapat napatawad na dahil may hindi po in-extend yung pong same forgiveness na binigay po sa kanya, ano pong ginawa? Kinulong, tinorture,
sinaktan hanggang sa makabayad po ng kanyang kabuwang utang. That's what my Heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. So ito din po yung pwede po nating maranasan kung hindi ka marunong magpatawad. Ito daw po yung pwede nating maranasan kapag hindi ka nagpapatawad. Kasi po bakit? Ang sabi po ng 1 John, itutuloy ko lang po para tuloy-tuloy siya. 1 John 3:15, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. Mamamatay tao ka daw kung nag-iimpok ka ng galit sa puso mo. Ang sabi po dito, and you know that murderers don't have eternal life with them. Naniniwala po ba kayo, kagaya na sinabi ng Bible na yan, na wala pong may sakit ng loob na nasa langit? Imaginein po natin yung langit. Kunyari, ikaw yung may sakit ng loob. Nakita mo yung kinagagalitan mo. Ako mutak yung garden ken. Wala pong ganun sa langit. Sa langit po, pagmamahalan. Sa langit po, masaya po dyan. Puro kapayapaan. Ngayon, baka sa impyerno ka talaga. Kasi po bakit? Wala pong may galit na nasa langit. Wala pong may sakit na loob na tao na nasa langit. At kahit pa po dumating na ang ating Panginoon, mag-rapture na po, wala pong may sakit ng loob na nasa langit. Ang sinasabi po ng Panginoon, kaya gusto po niya mag-forgive po tayo kasi gusto niya tayo makasama sa kalangitan. Kaya po gusto ng Panginoon na magpatawad po tayo. Hindi po mag-harbor ng hatred sa buhay po natin. Kasi po bakit? Gusto ng Panginoon na makasama niya po tayong lahat sa kalangitan. Ang tanong, handa ka na bang magpatawad? Forgiveness shifts our focus from what others did to us to what Christ did for us. Para po makapagpatawad tayo, kailangan po nating palitan yung kaisipan po natin na ito yung ginawa niya sa akin. Doon sa kaisipan na, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. Ito yung sakit na ginawa sa akin ng tao na to. Ito yung sakit na naranasan ng Panginoon para maranasan ko yung pag-ibig at kapatawaran niya sa akin. Ang sabi po ng nabasa ko, people who remember the cross forgive differently. Yung pong mga tao na palagi pong nakikita, inaalala yung cross po na yan, kung saan po binigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay, iba po silang klaseng magpatawad. And basically, lahat ng Kristiyano dapat po marunong magpatawad. Amen. Nabawas na po tayo nung gusto magpatawad. Kanina, kalahati na. Ulitin ko po, dapat lahat ng Kristiyano marunong magpatawad. Grace received should be grace released. Yung pong na-receive po natin, dapat ibinibigay po natin. And then, ang ganda po nito, forgiven people, forgive people. Yun daw pong mga napatawaran, dapat po silang magpatawad man din. Because you don't forgive because the offense was small. Hindi ka naman nagpapatawad dahil maliit lang. Kasi po bakit? Bubuksan ko lang po to and I pray na ma-release po lahat, no? Hindi naman kasi madali lahat. Kaya nga po sinasabi ko, kung wala po yung grace ng Panginoon, hindi po natin to kakayanin. Hindi po madali na magpatawad, lalo na kung merong relationship na nasira. For example, merong utang na hindi nabayaran, na kamag-anak, na nag-aaway-away sa lupa. 30 square meter, pipapatay niya po. Bira, 30 square meter? Nagawan niyo ko rin? Mananam kang tanaman? Okay. Yung pong ninakawan ka, ng mga may relationship po sa inyo, yung pong na-taken advantage ka, yung napagsamantalahan ka, you were abused, hindi po talaga madali. Uulitin ko po, hindi po madali itong bagay na to, lalo na kung sa atin lang po sa sariling kakayanan. But you forgive because God's mercy toward you was immeasurably large. Kaya lang po tayo makakapagpatawad kasi po yung pong biyaya, yung pong habag ng Panginoon sa atin. Hindi po dahil maliit yung ginawa sa inyo, kundi dahil sobrang laki lang po ng biyaya ng Diyos, kaya po makakaya po natin magpatawad sa iba. Nakuha po ba? Pangalawa, be like Christ in forgiveness, therefore let go. Pakisabi po, let go. Lakasan niyo po, let it go. Let it go. Don't hold it back anymore. Gusto niyo pa rin panghawakan? Let it go. Let go of grudges. Pakisabi po, again, and again, and again, and again, and again, and again, and again. Uy, pastor, karakal na. Kasi po, ganyan po nagpapatawad.
Paulit-ulit po nagpapatawad. Hindi po siya minsan. Ang sabi po dito, to forgive like Christ means embracing mercy as a heartbeat, not a one-time event. Yung pong pagpapatawad, hindi po siya minsanan lang. Okay na yan, sige. Pabrenta na. Hindi po. Kasi po bakit? Uulitin ko lang, lalo na sa asawa mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, kailangan pa ulit-ulit po tayo nagpapatawad eh. Ang sabi po dito, Christ-like forgiveness has no limit. Pakisabi, it has no limit. It is a lifestyle of continuously releasing offenses rather than keeping a record of wrongs. Ito daw po yung pamumuhay. Hindi po siya one-time event. Hindi siya minsanan lang. Pamumuhay po siya na patuloy mong nire-release yung ginawa sa'yo na masama. Yung parang unfair yung treatment sa'yo. Kailangan binibitawan mo yan rather than keeping records of wrong. Uulitin ko lang po. Sa mga mag-asawa po, lalo na kung katabi niyo po yung asawa niyo, magtaas lang po ng kamay. O kung nandito po yung asawa niyo, magtaas po kayo ng kamay. Sige, wag niyo ikahiyain mga asawa niyo. Okay. Meron lang po ako siyang tanong. Sino po yung palagi nagsusorry? Pambihira lang lalaki, sabi-sabi lang. Oh. Meron pong mangilang-ilang babae, praise God for your lives. Bakit po puro lalaki nagsusorry, no? Ano lang, magkwentuhan lang po tayo mabilis. Sa mga lalaki, para sa atin to. Lalaban tayo. Itataas natin ang bandera. Puting bandera. Alam niyo po, meron po tayong tendency na syempre bilang mag-asawa. Ako po, uulitin ko po, hindi po ako master, hindi po ako expert dito po sa bagay na to. Pero sa na-experience po namin, sa akin po, sa aming mag-asawa, nakikita ko po sa ibang may bahay. Alam niyo po, palagi po talaga nagsusorry, lalaki. General, hindi po lahat. Kasi nga po, meron ako nakita nagtaas ng kamay ng babae. Uulitin ko lang, praise God for your life. Sana po dumami ka pa. Magpakarami ka na magpakarami na magpakarami. Punuin mo yung mundo ng mga kagaya mong babae na nagsusorry. Galit na galit sa babae, no? Hindi mo, alam niyo po, dapat pareho pong marunong mag-sorry. Hoy, tana, nabi sa sagot. Dapat po pareho pong marunong mag-sorry. Kasi po bakit? Hindi naman po ikaw lang yung nasasaktan eh. Pareho naman po. Though siyempre kung mali ka, natural lang na mag-sorry ka. Kung mali ka, natural lang na magpakumbaba ka. Ngayon, kapag nag-sorry naman na, patawarin mo na. Meron po kasi ngayon, ang tinatawag nila mga historical na tao. Yung mga 1950s pa, hindi pa mapatawad hanggang ngayon. Meron pong ganyan eh. Kunyari, may pateya, enemusin niyang itanlasi. Hindi lang po naibaba yung sa rice cooker. Ika niyan, 1952, makanini ka. Alam niyo po, kailangan po i-release po natin yan. We need to forgive again and again and again and again. Kasi po bakit? Tayo naman din po, ganyan tayo eh. Araw-araw, nagkakamali, nagkakasala po tayo. Hindi po sinasabi ng Lord, last na kamo. Ano po sinabi ng Lord? He keeps no records of our wrong. Para po tayong palaging clean slate. Bala mo palagi ka malinis. Ngayon po, dapat ganito din po yung extend po natin sa mga asawa natin, sa mga pamilya po natin, sa mga kinagagalitan po natin. Kahit pa po parang unfair. No. Alam niyo po yung pong forgiveness, nakalimutan ko sabihin kanina, hindi naman para sa kanila, para sa iyo. Paulit-ulit po natin sinasabi ito kapag nagpatawad ka, you are releasing yourself. Yes, maybe merong point na hindi nila deserve ng peace, but you deserve it. Kaya kailangan po natin magpatawad. Ang sabi po dito, Luke 17:3-6. So watch yourself. If your brother or sister sins against you, rebuke them. Kapag daw meron nakagawa ng mali na hindi tama sa'yo, itama mo, i-correct mo. Kaso po meron tinuro sa atin yung mga ninuno po natin. Ali, sige. Bakit ang salese namin ka na magpakumbaba? Ika naman yad, sorry. Alam niyo po, generally, hindi po tama na kahit wala kang ginagawang kasalanan, mag-sorry ka. Ang sabi po dyan, kapag meron nakagawang mali sa'yo, patawarin mo. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikaw yung nasaktan, mag-sorry ka. Kasi po makanini po yung tetak na ng mundo kaya katamo. Ali, sige, bakang tanang salese. Kaso yung problema po, dahil hindi na-rebuke yung kasalanan, hindi po na-correct yung maling mindset, umuulit.
Nagiging cycle na. Kaya po yung sinabi po ng verse natin, you need to rebuke them. And if they repent, forgive them. So i-correct mo kapag nag-repent, patawarin mo. Ngayon naman, ikaw, kapag nirebuke ka, kinorek ka ng asawa mo, ng nanay mo, ng magulang mo, ng anak mo, kung sino pa man yan, magpa-correct ka. Marami po sa mga hindi nag-grow na Kristiyano ayaw ng correction. Kapag correction na yung usapan, offended agad. Kapag correction na yung usapan, ayaw na agad eh. Pero alam niyo po, kailangan po nating mag-grasp po, ulitin ko lang, yung ginawa ng ating Panginoon. Kasi po bakit? Hanggang ngayon nararanasan natin yung kapatawaran eh. Hanggang ngayon nararanasan natin yung grace eh. Alam niyo, ito po yung sasabihin ko sa inyo, tumigil ka magpatawad kapag tumigil ka ng huminga. Nagigets niyo po? Ang ibig sabihin, continuous po yung pagpo-forgive po natin. Though uulitin ko lang, nabanggit nga po ito ni Pastor Manny kagabing Sabbath. Minsan applicable yung mag-sorry ka, sa asawa mo lang talaga eh. Ito yung literal kasi po, bakit? Ang hirap po, dalawa na lang kayo sa bahay, hindi pa kayo nag-uusap. Ito po yung talent. Ulitin ko, hindi po lahat. Generally ng mga babae. At nung kakatak, pero po pati nung katahimik. Pwede nilang mabuhay nang hindi ka nakikita eh. Ako po, isang bilang emosyonal na tao. Noong pong unang nag-away po kami ng misis ko, sana matudyo pa kanyan. Nahirapan ako. Kasi po ako gusto ko, for example, kapag nag-away tayo ngayon, settle natin ngayon. Sabihin mo yung mali ko, sabihin ko yung mali mo, mag-ayos tayo. Hindi po pala siya palaging ganon. Meron po mga pagkakataon na kailangan palamigin mo muna yung ulo. Kailangan i-chill mo muna. Kaso yung asawa ko po, sobrang lamig naman eh. Ang liit na lang ng bahay namin, di pa kami nag-uusap eh. Yung kama, yung kama, ganito na lang kalaki. At siya kitang dulo. Hindi mo naman ma-approach kasi, Ang kinakwento ko po, pwedeng ako yung nagaganon, pwedeng siya. I love. Kailangan safety po tayo pag-uwi. Ang sinasabi ko lang po, joke lang ha, baka po, joke lang. Ang sinasabi ko lang po, meron kasi mga pagkakataon na ayaw po natin tanggapin yung mga correction eh. Lalo na po ako. Lalo na kapag ako'y nagkakamali, then ipo-point out po ng may bahay ko, yung maling nagagawa ko. Matik po sa akin yung justification. Ali kasi makanini. Ali kasi makanyan. Alam niyo po, though ilalatag ko na po dito. First major na away po namin is 6 months kami sa married life po namin. And then, Sunday po to. Kasi nakukuha sa bulaklak eh. Nagdala akong bulaklak. Sinama ko po yung anino ko, si Ibes. Kasi, alam niyo po yung mga kapag meron kang kasama, di ka naman siya sermonan. Mga ganun po yung ginawa ko eh. So, sinama ko po si Ives, then mayroon po dalang bulaklak, bumili akong bulaklak. And then, naglalaba po siya Sunday. Inyana na ako. Ives nila, timi takutan niya. Sabi ko, best, sige, mawala ka. Tapos po, dun po, pinoint out po ng asawa ko yung mga mali. Alam niyo po yung naging problema ko, ganito. Bilang pastor, hindi po isang araw lang po yung trabaho namin. Bilang pastor, praise God, sa grace po ng Panginoon, hindi lang po yung preaching yung trabaho po namin. Meron po mga discipleship, meron po mga mentorings kami na ginagawa, meron po kami mga Bible study, meron po mga pinupuntahang pulis. Basically, halos nasa labas. And then, yung isa sa mga kinagalit ng asawa ko sa akin that time is, pinoint out niya naman eh, busy na kaging kiluwal, kalub mo kayang bali, nagsiselfone ka pa. So, may sagot ako eh, kasi nga nag-justify po ako eh. Hindi, kasi kailangan kong mag-encourage. Pero literally, yung pong chat po namin ng mga CEO ko noon, puro kalokohan lang. Siyempre, tawanan, barkadahan and all. Hanggang doon sa sinabi niya po sa akin, ikaw makanini ka kayong kiluwal, pero kening kilubya ko mundili. Ay, may nasakit ko. Sabi ko, okay, kailangan meron pong mabago sa akin. Yung initial reaction ko po, justification. But when the fault na pinakita po ng asawa ko sa akin, sa akin po siya. Ako po yung merong pagkakamali, inayos ko po siya. By God's grace. Alam niyo po ba kasi bakit? Kapag hindi po ako nag-yield, hindi po ako humingi ng tawad, hindi ako umamin dun sa sinabi niya po sa akin, syempre, mega pride ko. Ano pong mangyayari? Mas magugulo po yung relationship po namin. Bayo kami pakanto.
Ngayon, natapos na po ba yung problema doon? Hindi, marami pa rin pong pag-aaway. Meron pa rin pong mga ngayon, praise God, medyo nabawasan na yung mga petty fights po namin. Pero ang sinasabi ko lang po dito, lalo na sa mag-asawa, matik po na mag-aaway kayo. Ang kaso, kapag sinabihan ka, wag mong kagatin. Wag mong bigyan ng cold shoulders. Ang sinasabi ko po dito, kapag ikaw yung mali, tapos kinurek yung pagkakamali, magpatama po tayo. Praise God sa karakalan, lalaki na pa rin. Kapag po mali tayo, pinahintawad yung pagkakamali po natin, humingi po tayo na sorry. May it be asawa, anak, magulang, kaibigan. Kasi po hindi lahat tayo perfect. Okay? Nagkakamali pa rin po tayo. Ito po yung sinasabi ko. Ang sabi po dito, maging open tayo. Kailangan po open ka sa asawa mo. Kailangan merong proper communication. Isa po sa naging problema naman niya that time is this. Yung po palang mga problemang nakikita niya sa akin, iniipon po niya. Kaya po anyang mipati kami. Bang! Nuclear missile. Nuclear bomb. Grabe po yung... Sabi ko, tingnan pala makanining siding asawa ko. Welcome to married life. Mas nakikilala mo yung asawa mo kapag kasama mo na sa bahay. Ayan. Ang sabi po dito, kailangan daw magpatawad. Even if they sin against you 7 times in a day. Kahit po 7 times po makagawa ng mali, patawarin pa rin po natin. And 7 times come back to you saying, I repent. You must forgive them. Ito po yung sinabi po ng Panginoon sa kanila. Kailangan magpatawad ka. Unang pagkakamali pa lang po ng isang tao, masakit na eh. Tapos yung 7 times pa, napapatawarin mo? Kaya nga po ito yung hiningi ng mga disciples sa Kanya. The apostle said to the Lord, increase our faith. Lord, palakihin mo yung aming pananampalataya. Bakit po ito yung sinigaw, hiningi ng mga apostles sa Kanya? Because it's really hard to forgive. Alam po nila, sila mismo na mahirap magpatawad. Pero ito po yung hiningi nila, Lord, bigyan mo ko ng faith para po makapagpatawad. He replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Ang sabi po dito, bakit po mulberry tree yung ginamit? Plus po, pakita po natin yung pinakita po ni Pastor Radley. Yan po daw yung mulberry tree. Ayan. Yan po yung sycamine tree. Yan. Kung bakit gusto po na ma-uproot po yan. Kasi po, meron pong deep roots yan. And as per Pastor Radley, nabanggit niya po kahapon to na YDC, yung po kasing sycamine tree, nito pong halaman po na yan, sobrang lalim po ng ugat po niyan. Kasi po bakit? Kapag nagiging tagtuyot na yung season, ang ginagawa po niya, nung mahaba talaga yung roots hanggang sa makakita po ng source ng tubig. So, mahaba talaga yan. Talagang deep na deep po yung roots niyan. Ngayon yung pong unforgiveness, ganyan din kasi. Kaya po gusto ng Panginoon na magpatawad tayo. Paulit-ulit kasi po bakit? Yung pong unforgiveness, kapag hindi ka nakapagpatawad agad, lalalim na yan, magiging bitterness na. Kapag naging bitterness na yan, magiging anger na. Na po, nakakakitmit ang tao ngayon, maging kasama mo na eh. Kapag nakikita mo yung tao na yon, naiinis ka na kabod. Wala pa man siyang ginagawa, hindi pa man nagsasalita. Nakita mo pa lang yung anino, tsuna na naman. Alam niyo po, meron pong pagkakataon, pumasok po ako ng Bible school. Sabi ko po sa Lord, ang ganda po ng prayer ko sa Lord eh. First day ko po sa Bible school to, turuan mo akong magmahal ng kagaya mo. Kala ko gagawin ng Lord. Ito yung puso mo, tatransform ko. Alam niyo po yung ginawa ng Lord? Meron po siyang ipinakitang tao sa akin. Pa man magsalita, pa man daratang, kasaman ko na eh. First day ko po sa Bible school to. Then sabi ko, Lord, turo mo kong lugod, magbusit. Lord, turuan mo kong magmahal, hindi mainis. Sabi ko sa Lord. And then alam niyo po ba, through time, ano yung sinasabi ng Lord sa akin? Ganyan ka rin kasi sa akin eh. Mabubusit ka kaya? May yung patawaran? Kasi matsura yung ugali? Matsura ka rin ugali eh. Kaya po, hanggang ngayon po, process pa rin po na binabago po ng Panginoon. Pero ang sinasabi ko lang, kailangan po, kapag meron na nagawa yung isang tao sa'yo, by faith, you need to forgive. By faith, you need to forgive. Kailangan po magpatawad po tayo. Kung hindi po tayo magpapatawad, magpapile up na po na magpapile up yan hanggang sa bilang sasabog ka na. Paano kung meron ka sakit ng loob, nag-rapture? Paano kung ka ng galit sa puso mo, dumating ang Lord? Paano ka? Marami po sa mga namamatay sa atake lalo na. Marami, hindi lahat. Okay? Dahil po sa sakit ng loob. Kaya pakisabi sa katabi mo, magpatawad ka na.
Pakisabi, patawarin mo na ako. Ano bang ginawa niya sa'yo? Ba't kanina mo pa pinapatawad dyan? Ayan, its fruit is bitter, ang sabi po dito, and it's pollinated by wasp. So, ang ibig pong sabihin, kaya hindi po masarap daw. Kasi nga, di ba po ako nakakatikim ng ganyan, ng bunga niyan. Kaya daw po hindi masarap, kaya bitter, kaya mapait. Kasi po, ano yung Tagalog ng wasp? Tulang? Nano? Tulang? Ano kayo ba't ng tulang? Putakti. So, kasi ang sabi nga po, napag-aralan po namin, masarap na mag-pollinate yung mga bees, lalo na daw po yung bumblebee. Yan. So, sobrang matamis. Kapag inano po niyan yung bulaklak, tapos mamumunga, yan. Pero kapag wasp daw po, kapag putakti daw po yung nag-pollinate, magiging bitter, parang yung galit. Kasi po bakit? Alam niyo po, sabi nga po ni Pastor Is kanina, yung pong wasp dyan, pwede mo sabihin si Satan eh. Kasi po kapag meron kang galit sa puso, ano sasabihin ni Satan sa'yo? Tingnan mo anong ginawa niya sa'yo. Tingnan mo, alam mo, magtastas siya pa mong gama to. Tingnan mo, di nga nagbayad ng utang yan. Talaga pong bubulungan ka eh. Ngayon, ikaw naman na hindi marunong na makinig sa ating Diyos, nakikinig ka naman kay Satan. Ano nangyayari? Instead na magpatawad ka, nagagalit ka lalo. Instead na mag-release ka ng forgiveness, naiinis ka lalo. So, ang sabi dyan, parang offended na tao. Minsan, pa-smile-smile lang, pero galit na galit. Pero ito po yung pinakagusto ko dito. Ito po yan, lalo na po yung halaman na yan. Laki niyan eh. Ginagamit daw po yan, lalo na noon, for casket. Alam niyo po yung casket kung ano? Kabaong. At yung kabaong po, andiyan pang itang pekamala kabaong, kahit po yung pinakamahal na kabaong, yung pong bilhin mo, ano po yung nasa loob po niyan? Patay. Naagnas. Ganyan din po yung sama ng loob. Kaya hanggat hindi ka nagpapatawad, kaya po yung gusto ng Panginoon, kailangan ma-uproot po yan eh. By forgiveness. Kailangan ma-uproot po yan, matanggal po yan sa pagpapatawad kasi po kung hindi, ikaw yung papatayin ng unforgiveness. Kasi kung hindi, ikaw yung papatayin ng bitterness. Forgiveness is not based on feelings, but on faith. Kaya nga po, imposible na magpatawad kung wala po ang Diyos. Imposible po yung magpatawad kung tayo-tayo lang po. Kailangan po natin ng pananampalataya. Bakit kailangan itanim sa pinakakailaliman po ng dagat? Ang sabi dyan, para hindi na po pabalik-balik. Uulitin ko lang, para hindi na po pabalik-balik. Para kapag nagkamali man yan, mapatawarin pa rin siya pero hindi na sa parehong pamamaraan ng kung paano siya nakagawa ng mali po sa inyo noon. Ang sabi po dito, healing and forgiveness cannot be done by time. Alam niyo po yung katagang time heals all wounds. Hindi po totoo yun. Yung pong time heals all wounds, hindi po totoo yun. Meron po na-share sa amin. Ang isang kasiyo ko po, meron pong isang nabalita noon. Meron pong isang maliit na village. Then meron pong matanda, senior citizen, 70 years old. Meron pong kumatok sa bahay niya. Tapos, tinanong po, for example, ikaw ba si Jeffrey Balilo? Yan. Kailangan ko pong gwapo na illustration eh. Ikaw ba si Jeffrey Balilo? Tapos ang sabi niya, 70 years old po ito sumagot. Yes, ako yun. Ang ginawa po ng taong kumatok sa kanya, binaril po siya sa ulo. Hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Walang pagkakakilanlan, hindi niya kilala kung sino yun kasi nga bago-bago lang dun sa village. And then, nung pong tinanong itong bumaril sa kanya, tinanong yung pumatay po sa kanya, tinanong, anong dahilan? Kung bakit mo siya pinatay? Alam niyo po, kung ano yung reason ng pumatay sa kanya? 50 years ago, binuli po siya ng tao na to. 50 years ago. Nakikita niyo po kapag hindi ka nagpatawad? That was 50 years ago. Yung ginawa na, naging kapalit yung buhay kasi bakit? Hindi nagpatawad eh. Ano po yun? Totoo po nangyari po yun. And then meron naman po dito, nag-testimony po. Hindi ko na po babanggitin kung sino. Magkasama po sila sa bahay. For 20 years, hindi po sila nag-uusap. Ngayon po, umamin po yung pong member po natin. Inamin niya po sa amin noon, Wednesday po yan, prayer meeting. Ang sabi niya, kung dumating man ng Panginoon, hindi niyo ako makakasama kasi meron pong bitterness. Pero that very moment, na-release din po siya kasi nakapagpatawad na eh, humingi na po ng tawad eh. So ang sinasabi ko po dito, hindi po tunay, hindi po totoo yung time heals all wounds. Hindi. Taging ang Panginoon lamang po yung makakapag-heal po sa puso po natin na nasaktan. Taging Panginoon lamang po ang makakapag-heal po sa puso po natin na nasaktan. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po magpapatawad din po tayo by faith. Amen po ba? Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Pakibasa nga po na sabay-sabay yung naka-highlight. 1, 2, 3, go!
or anger gives a foothold to the devil. Huwag mo daw hayaan na matapos po yung araw na hindi ka nakakapagpatawad. Huwag nyo naman pong hintayin yung takip silim na bago kayo magpatawad. Ang ibig lang pong sabihin nito, kailangan po mag-release agad ng forgiveness. Kailangan ibigay po agad yung forgiveness. Hebrews 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out. Pakisabi po, watch out. That no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Kasi po bakit? Kapag hindi ka nagpatawad tapos naging bitter ka ng patuloy, yung next na kakausapin mo na tao, siguradong kasiraan laban doon sa kinagagalitan mo. Kasi po bakit hindi mo naman sasabihin yung good side ng isang tao na kinagagalitan mo? Hindi. Puro kasiran. Defense mechanism ng tao. Kapag po meron nangyaring sigalot, pag-aaway, misunderstanding, kapag nag-open ka sa iba, anong siste? Ikaw yung biktima, siya yung mali. Pero Kristiyano na po tayo. Amen. Lahat ng Kristiyano, magsabing amen. Hindi na po tayo naninira. Yes, kung meron po nagawang masakit sa atin, huwag na natin chismis. Ay, pwede bang pag-pray natin si sister ganito? Kasi bakit? Balo mo makininigyawa, no? Alam niyo po, magpatawad po tayo. Ang sabi dyan, watch out that no poisonous root of bitterness grows. Kasi po bakit habang kukwento mo yan, sakit na kaloob, sumasakit na yung loob mo, sumasakit pa yung loob ng pinagkukwentuhan mo. Isipin mo, hindi niya na makakilala eh. Balo may Rachel, Robert, yung mga kanina eh. Makabusit si Robert ngayon, kilala mo eh. Alin, Ninuwarita. Kasi po bakit? Hindi niya naman kilala eh. But since na-fed up po siya ng mga kwento na nanggaling sa'yo na puro sakit ng loob, in turn, sumasakit din yung loob ng tao. Kaya pong sabi niyan, dapat mawala po yung poisonous root of bitterness po na yan. Unforgiveness grows deeper the longer it stays in the heart. Lumalago po yung unforgiveness kapag nananatili po yan sa puso. Bitterness harms, listen to this, bitterness harms the one holding it more than the one who caused it. Alam niyo po yung kapag hindi ka nagpatawad ganito, para kang uminom ng lason. Ikaw, para kang uminom ng lason, tapos hinihintay mo mamatay yung tao na yon. Hindi siya ganun eh. Kasi bakit? Ikaw yung nagpo-poison sa sarili mo eh. Kaya kailangan palayain po natin sa sarili po natin. Yung sarili po natin sa bagay po na yan. Matthew 24, nabagit po ito sa amin kahapon. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Marami po, actually sa Matthew 24, ito po yung end time chapter po ng isa sa Bible po natin. Ang sabi po dyan, darating yung pagkakataon, and it's happening now. Nangyayari na po ito ngayon. Meron pong mga nagkukos ng pain, lalo na po sa mga mahal po natin sa buhay, iba't ibang bansa, nag-aaway-aaway. It's happening. Pero praise God, hindi po tayo nakikisali sa ganyan. Kasi po tayo, instead of hating one another, we love one another. Pakisabi naman sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Ayan. Praise God. Kasi po bakit? Ang sabi ng Proverbs 18:17, the first to speak in court sounds right. Ang sabi po dyan, kung sino man yung unang magsalita sa korte, parang tama na agad. Until the cross-examination begins. Kaya po tayong lahat, tinawag po tayo maging discerning. Pakisabi, be discerning. Huwag kang basta-basta maniwala pag meron kang narinig na balita. This church stood sa marami pong atake na ganyan. Bata-bata pa lang po ako sa ministry, hindi ko po sinasabi ito na alam ko yung mga issues way back, no. Pero alam ko lang, na ito pong church na ito, marami ng kasiraan, marami ng paninira na ginawa. But praise God, nananatili pong matatag yung bahay-sambahan. It's not because of the pastors, not because of the leaders, but because of the grace of God alone. Imagine niyo po, kung kada tira, inaatake tayo tapos gaganti yung church. Hindi po ganun eh. Alam niyo po, maraming pagkakataon, pinoprotektahan ng church yung mga tao. Na hindi po to alam ng lahat. Pero kapag naririnig yung kabilang kwento, ganyan pala yung nangyari. Hindi pala siya ginanito. Hindi pala ganyan. Kasi po bakit? There's always two sides of the coin. Kapag po parehong kara yan, delikado agad yan. Kaya po dapat natin parehong pakinggan yung side po ng story. Sa lahat po, sa inyo na nandirito ngayon, sa atin pong lahat, kapag po meron nagkwento sa atin, puro sakit ng loob, check mo muna, baka siya lang yung may sakit ng loob. Baka siya pala yung may ginawa na mali. Kahit po sinong tao yung lumapit po sa atin, check po natin yung kabilang kwento naman.
Hindi po puro pakinig ka ng pakinig. Kaya ang sabi po dyan, no, para naman tama siya eh. Pero kapag kinross-examine na, kapag kinwestiyon na, kapag nagsalita na yung kabilang kampo, ang sabi po dyan, lilitaw kung sino yung totoo. Kaya po, sa atin pong lahat, wag po tayong magtiwala basta-basta. Lalo na pong kasiraan laban sa church. I'm not saying this because I'm part of the council, but ito po yung palagi ko sinasabi, kapag meron po akong maririnig or naririnig na laban po, na alam ko naman na hindi tama, I will be standing up for my church. Sino po sa inyong gustong-gustong sinisira yung pamilya po ninyo? Meron po ba? Na po at tinakandaramdamang kasiran kang pamilya, ang papalakpak ka pa? Hindi. And church, this is our family. Tayo po yun nandirito. Ngayon, kung natutuwa ka pa na pinag-uusapan yung church mo, na sinisiraan yung church mo at wala kang ginagawa, but you know the truth, kapatid, pa-assess mo naman yung puso mo. Baka you are doing Satan's job. Nakukuha po ba? Ang sinasabi ko lang po, kahit po sa atin po personal na mangyari, na meron po magsabi sa atin ng kasiraan, huwag kang agad-agad mag-absorb. Huwag kang agad-agad makinig naman. Check mo muna, baka siya pala yung mali. Check mo muna, baka siya pala yung meron nagawa na hindi po maganda. Nakukuha po ba? Ang mahirap pa dyan, hindi mo na nga alam yung kwento, sumakit pa yung loob mo sa church. Oo nga, no, makinyalagay ang Calvary. Bakit? Pumunta ka na? Hindi. Dito na lang ako sa church na to, ganito, ganyan, kasi sa Calvary ganyan. Bakit? Kilala mo ba yung taga-Calvary? Sino ba yung mga yon? Nakwento lang kasi sa akin, yun po yung nagiging problema. Pero praise God, wala na po ngayon. Parang meron pa rin kalahati. Praise God, wala na po ngayon. Praise the Lord. Every time you choose to forgive again, you weaken bitterness and strengthen your spirit. Kapag nagpapatawad ka again and again and again and again and again and again, mas pinapatibay mo po yung pananampalataya mo. Kasi yung ibig sabihin, hindi ka na ma-offend sa simpleng bagay lang. Hindi ka na maiinis sa simpleng bagay lang. Ang sabi po dito, God never asks you to forgive without also giving you the grace to do it. Huwag kang mag-alala. Hindi po hinihingi ng Diyos sa'yo, hindi po pinapagawa ng Diyos sa'yo ito na hindi kanya binibigyan ng sapat na biyaya. Kaya po ulitin ko lang, magagawa po natin to. By how? Because the grace of God is within us. Dahil nasa sa atin po ang biyaya po ng Panginoon. Pangatlo po, last but not the least, be like Christ in forgiveness. Therefore, show grace to those who are unaware. Pakisabi po, show grace. Show grace to those who are unaware. Ang sabi po dito, kahit daw yung mga tao na hindi alam na nakakagawa ng masama sa'yo, kailangan patawarin mo pa rin. Kailangan i-extend mo pa rin yung grace para sa kanila. Ang sabi po dito, si Jesus po mismo to sa Luke 23:34, Jesus said, nakapako na po siya sa krus. Ito po yung isa sa mga 7 last words ng ating Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Isipin niyo po si Jesus na dumating po dito, ano pong purpose po niya? Para po patawarin tayo, para makasama po tayo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung sinabi niya sa mga tao na pumako po sa Kanya. Panginoon, patawarin mo sila. Dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga po kanina, sabi nga po ni Pastor is, yung pong forgiveness, choice pa rin po siya eh. Kailangan mo pa rin pong piliin na magpatawad. Kasi po bakit si Jesus pinili niya na patawarin po tayo? Kasi po si Jesus, ito po yung ginawa niya po sa atin. Sabi po dito sa Mark 11:24-25, I tell you, you can pray for anything and if you believe that you've received it, it will be yours. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins. Alam niyo po, kapag nananalangin ka, tapos meron kang hinanakit sa puso, merong bitterness sa puso mo, ang kailangan daw po dyan, i-release mo muna. Magpatawad ka po muna. Di ba nga po ang sabi ng isang verse sa Bible, I just forgot kung saan po to, kapag nag-offer ka sa Lord, sa altar ng Panginoon, and then naalala mo na meron kang nasaktan, meron kang nagawa na hindi maganda, ano sinabi doon? Iwan mo muna yung offering mo. And then puntahan mo yung tao para humingi ka ng tawad, ayusin yung relationship. And then, kunin mo, then i-offer mo sa Panginoon. And sabi ko, it happened to me, way back na nag-MC pa lang po ako dito sa pinaka-pulpit po na to. Bago po mag-start yung service, meron po ako nakaalitan sa mga ka-minister po back then. And then, sobrang bigat po ng puso ko, I was being reminded by that very verse. And then sabi ko, Lord, mahirap eh. Kasi nga po, merong ego eh, na matatamaan. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin mo.
So ang ginawa ko po actually dun sa pinakalikod na yon, dun sa pinto na yan, doon ko po kinausap yung tao. Sabi ko gusto kong humingi ng sorry. Sabi niya nabigla po siya kasi nga kakatapos lang po namin magsagutan, mag-away. And then sabi niya bakit na paano ka? Sabi ng Lord kasi ayoko kasing umakyat sa pulpito na meron akong tangan-tangan. Ayoko mag-serve sa Lord na meron akong bigatin sa puso. And alam niyo po, praise God, sobrang sarap pong magpagamit kapag wala kang hinanakit. Sobrang sarap pong magpagamit kapag wala kang tangan-tangan sa puso mo. Kaya po, kung tayo man, kung meron po tayong pinagpipray, baka yung blockage po sa panalangin mo, hindi kasalanan. Baka unforgiveness. Baka kaya hindi nabibigay yung prayer na yan. Kasi nga po, hindi ka nagpapatawad. Matthew 5:7, last verse po. Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. So, yung mga tao na merciful, pinagkakalooban po sila ng parehong biyaya at habag ng Panginoon. Kahapon po, kasama ko po yung mga magulang ko. Pumunta po kami Marikina Mall, meron kami binili. And then, meron po sila nakakwento sa akin. Papunta pa lang kami. Na yung tatay ko, kasi senior na po yung tatay ko eh. Tapos, kasama niya po yung pamangkin ko, hahatid niya sa school. Around tanghali. Mainit eh. So, ang gagawin niya, tendency, pupunta ng kanto, magta-tricycle. Ngayon, kinuwento po sa akin to. Kwento lang to ha. Then, nung daw pumunta yung tricycle driver, sakay lang tatang ko, sasakay po yung father ko, tsaka yung pamangkin ko na bata, kasi preparatory pa lang. Biglang umalis yung tricycle. Siyempre, ako burita, may bastos si tatang ko ha. Alam niyo po, pauwi kami. Kasi yung pong kanto namin sa bahay nun, malapit lang po sa terminal ng tricycle dun sa kanto. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Nung po nandun na sa harap ng terminal, binuksan ko yung awang. Yung awang ng sakyan, yung pong window, tinanong ko yung tatang ko, Nino ka rin? Sabi ko, Nino ka rin? Sabi ng tatay ko, alala, yung makanyan. So, inatid ko po sila. Magpa-park po ako niyan kasi hinihintay ko po yung pride liam po na bibigay sa akin eh. Nag-park po ako sa side. Tapos tinitignan ko po yung nasa tricycle. Nino kaya ka rin, may makarinig ang tatang ko. Kasi nagagalit na po ako eh. Mabubusi ko kasi bakit? Huwag mong kakantihin yung pamilya ko, anak ko, Martin. Huwag mong sasamayin yung pamilya ko, sasamayin kita. So, tinitignan ko pong ganyan, no? Dumating po yung pork. Kailangan kong umalis. Nung po nandun ako pabalik, dadaanan ko ulit. Yung pong terminal na yun, alam niyo po kung anong ginawa ko? Nag-slow down ko. Lalawian ko ang lupa ng tricycle driver. Nino ka rin, ito sabihan ng tatang kong kalbo. Nino ka rin. Dadalang ko po kanyan. Alam niyo po, kalagpas na kalagpas ko. Conviction ng Holy Spirit. Di ba yung ipipreach mo about forgiveness? Tapos sabi ko, Lord, wala mo masakit siya yun, Lord ah. Itatang ko yung may nasakit, Lord eh. Ang paunakan ko kasi po, papasok lang eh. Imagine, manyingil no manmal. Nanong kamal manyingil, lela pabisa manyag eh. Nagano po ako sa Lord, talagang nakikipag-bargain po ako sa Lord. Pero sabi ng Lord, makala naming i-preach siya nung may aranasan. Alam niyo po, along the way, gagaga ako kayong Ginoo, sabi ko, Lord, patawarin kayong tao ng ito. That very person did nothing to me. Pero nasaktan po ako kasi sinaktan po yung tatay ko eh. Pero alam niyo po, sabi ng Lord, ayan yung point number 3 mo. Yan yung pinaka-point number 3 mo. Kailangan mong i-show yung grace kahit undeserved yan. Kailangan mong i-show yung grace kahit unaware yung tao na yan. Sabi ko, ganito ka talaga magmahal, Lord. Grabe ka talaga lugod, Gino. Kasi po ngayon, kahit makita ko po yung kalbo na yon, sorry po sa mga wala na po sama ng loob. Humingi na po ako ng tawad sa Diyos at pinatawad ko na din po siya. Andiyan po pong ninita mag-tricycle, isakeke pag-isakenta. Potangigit ke. Ang sinasabi ko lang po dito para po ma-stop yung cycle, kailangan po talaga magpatawad po tayo. Sabi ko, una masakit. Kasi hindi naman nag-sorry itong tao eh. Hindi naman siya lumapit, "Uy, sir, sorry." Hindi, wala pong ganon. Pero it's okay. Uulitin ko lang, forgiveness is not for the person but for you. Para po sa atin po yung forgiveness. Kaya kung meron man po sa atin na nakasakit, unknowingly, na hindi po aware yung tao na yan na nasaktan ka by your words, by your actions, forgive still. Magpatawad pa rin po tayo. Alam niyo po, mararanasan po natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon kapag pinili po natin magpatawad. Kaya once again, pakitapik yung katabi mo, baka sabi magpatawad ka na. Talagang maraming sakit na loob yan ha. Ayan. Be like Christ in forgiveness. Forgive as you've been forgiven. Let go of grudges again and again. Show grace to those who are unaware. Sabi po dito,
Unforgiveness is also saying no to Christ. Kapag ayaw mo pong magpatawad, parang ayaw mong sumunod sa ating Panginoon. Parang nagno-no ka sa Diyos. Forgiving others in other side willingly is saying yes to Christ. So kapag naman nagpatawad ka, sumusunod ka, ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya po yung encouragement po ng ating pastor sa atin, forgive and be blessed today, tomorrow, and eternally. Gusto mong mapagpala ka? Pakitanong po yung katabi mo, gusto mong mapagpala ka? Magpatawad ka. Ayan. Sabi po dito, forgiveness is not easy. Even the disciples ask, na Lord, bigyan mo kami ng faith. Ngayon po, kung kailangan po ninyong mag-forgive, hingi po tayo ng pananampalataya sa Diyos na makaya po natin. Kung kailangan po, lalo na pag-uwi, ang sabi po dito, remember this, you are never asked to forgive alone. The same Christ who forgave you empowers you to forgive others as well. Yung pong parehong Diyos na nagpatawad po sa atin, siya rin kamukha po natin, kasama po natin, na nagbigay po ng biyaya sa atin para patawarin din po yung ibang tao. Ito po yung maganda. Last na lang. When you forgive, kapag nagpatawad po tayo, you release the past na hindi naman talaga natin dapat tangan-tangan. You heal your heart kapag nagpatawad ka, and you become more like Christ. Kapag nagpatawad ka, nire-release mo yung past mo, you release the past, you heal your heart. At the same time, you are becoming more like Christ. Ang tanong, sinong handa na po magpatawad? Sige po, tumayo po tayo lahat. Mabilis lang. Baka lang po meron. Hindi ko po alam. Hindi ko kakilala lahat. Hindi ko po alam kung ano nangyayari po sa buhay po natin. Bago po tayo mag-take ng Holy Communion, I want everyone with eyes closed. Sige po. Baka lang po merong tao na nakasakit po sa atin na kailangan po nating i-release yung forgiveness po na yan. At kung meron man po, I'll give you a minute. Think of that person. Or maybe that person who caused you pain. That person who caused you trauma. Na nahihirapan ka pa rin patawarin niya. That person who took advantage of you. Who harassed you. Yung tao na yan na maraming ginawang masama sa'yo. Think of that person. Kung meron man, hanggang ngayon na meron ka naiisip na tao, ask the Lord to help you. Forgive that person. Hingin po natin sa ating Panginoon yung parehong kapatawaran na binigay po niya sa atin, na ma-extend po natin sa tao po na yan. Hallelujah. Father, we thank you for this time. Father, we thank you for your reminder, Lord, that we are to forgive other people as you have forgiven us. Dapat po kaming magpatawad, Panginoon. Lord, even those people who are unaware, who caused us pain, Panginoon, na nag-cause sa amin, Panginoon, na madapa kami, na nag-cause ng offense po sa amin, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng pananampalataya na makaya po namin magpatawad. And at this very moment, Lord, by faith, Lord, we forgive them. Pinapatawad po namin sila, Panginoon. At Lord, kung darating man yung pagkakataon na muli, bukas, maranasan namin, maramdaman po namin, Panginoon, ang ginawa nila sakit sa amin, Panginoon, sa parehong biyaya mo, bigyan mo pa rin po kami ng pananampalataya, Panginoon, na mapatawad po namin sila. Maraming salamat, Ama. Gusto po namin lumakad sa aming lakaring Kristiyano na wala po kaming bit na sama ng loob, Panginoon. Na maging malaya po kami sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. At patuloy maranasan po namin ang inyong biyaya. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa lahat ng pinalaya ng Panginoon, palakpakan po natin ng Diyos.